nagsimula sa Kanya. Everything started in Him, at lahat ng ito, makikita lang natin ang lahat ng layunin ng ito sa Kanya. So every purpose, everything that exists, you can only find in Him, and each purpose is in Him. Okay, basahin natin. Sabi natin, lahat ng bagay nagsimula sa Kanya. Yung buhay mo ngayon sa Kanya nagbulayan, but meron lakas sa Kanya galing. It's not about yourself. Life is not about yourself. Life is not about myself and ourselves. The purpose of our life is far greater than our personal fulfillment, sabi ng Biblia. Our peace of mind, or even our happiness, is far greater than our family, career, or even our wildest dreams and ambition. If we want to know why we are placed on this planet, sa mundong ito, we must begin with God. Ang saya ng buhay, ang liwanag ng buhay, ang fulfillment ng buhay, ang kasiyahan ng buhay, matatagpuan mo lang kapag sinimulan mo sa Diyos. We were born by His purpose and for His purpose. Nilikha ka, ginawa ka ng Diyos, at niligtas ka ng Diyos para sa Kanyang plano at sa Kanyang layunin. Wala nang iba. If you understand that statement, everything will gonna be okay. So we typically begin at the wrong starting points of ourselves. Minsan, kaya hindi natin makita yung personal fulfillment ng buhay, personal na saya ng buhay, na minsan masaya ka, malungkot ka, kasi nagsisimula ka sa mga maling tanong patungkol sa buhay mo. We ask self-centered question like this: what do I want to be? That is self-centered question. What should I do in my life? Anong pwede kong gawin sa aking buhay? What are my goals? What are my ambitions? What are my dreams? What is my future? Lahat ng tanong na yan, lahat nakaturo sa'yo. Dahil lahat ng tanong na yan, nakaturo sa'yo, anong gagawin mo? Pagtatrabahuhan mo, paghihirapan mo, sasaliksikin mo, at lahat ng effort mo, nakatutok dyan, papunta sa'yo. And you will never find satisfaction kapag ganyan lahat ang lagi mong tanong sa buhay. But focusing on ourselves will never reveal our life purpose. Yun yung sinasabi ni Haring Solomon na everything is useless. Everything is vanity. Bakit? Sapagkat ang saya niya, inilagay niya sa mga bagay na gusto niyang gawin. Ang saya niya, inilagay niya kung ano yung gusto niyang gawin sa kanyang buhay, ano yung kanyang plano, paano siya magiging matagumpay, ano yung kanyang mga pangarap, ako ng kanyang future. Everything about himself. Ang lahat ng yan ay hindi masama. Pero kung wala ang Diyos sa lahat ng yan, lahat ng mga tanong na to na patungkol sa sarili, magkakaroon ka ng walang kasiyahan sa buhay. We exist only because God wills that you exist. Kaya ka nabubuhay sapagkat pinahintulutan ng Diyos na mabuhay ka. Hello? Utang mo sa Diyos ang buhay mo. The reason why up to now you are still alive for a reason. May dahilan ng Diyos bakit hanggang buhay ka. You were made by God and for God. Okay? And until we understand that life will never make sense. Maliban na maintindihan mo ang lahat ng ito, na ikaw nilikha ng Diyos para sa Kanya at sa Kanya lamang. Maliban na maintindihan mo to, ang buhay magiging walang halaga. Kaya hindi ka masaya, kaya hindi ka maligaya, kaya lagi kang merong inahanap sa iyong buhay kasi may kulang. Wala ang Diyos sa pinakang sentro ng buhay na dapat mong pagkalagyan sa iyo. It is only in God that we discover our origin. It is only in God that we discover our identity, our meaning, our purpose, our significance, and our destiny. Ang tao na mababa ang pagtingin sa kanyang sarili, ang tao na sinisisi ang kanyang sarili, ang tao na hirap na tanggapin at patawarin ang kanyang sarili, ay isang taong nakahiwalay ang Diyos sa kanyang puso. Sapagkat kapag ang Diyos ang nasa sentro ng buhay mo, at siya nangunguna sa buhay mo, ang identity mo secure. Ang meaning ng buhay mo, satisfied ka. Ang purpose ng buhay mo, fulfilled. Why? Because God is in the center of it. Amen? Life is about letting God use you for His purpose. Not you're using Him for your own purpose. That is the meaning of life. Na ang buhay natin, hayaan natin ang Diyos ang gumamit sa ating buhay para sa Kanyang plano. Hindi yung plano natin, gagamitin natin ng Diyos. Marami na ako narinig na mananampalataya na, Lord, pag i-bless mo lang ako, magtatapat ako sa iyo. Pag hindi binibless, hindi nagtatapat sa Diyos. Lord, ibigay mo lang yung gusto ko. Kilala mo naman ako. Pag binigay mo yung gusto ko, gagawin ko ang lahat para sa iyo. Lord, mapagtagumpayan ko lang to, magiging tapat ako.
Puro ako, ibig sabihin conditional. Hayaan natin ang Diyos ang gumalaw sa buhay natin para sa kanyang plano. Na no matter what happened to your life, pwede mong sabihin, ang Diyos ang nagbigay at ang Diyos din ang kukuha. There are many books today, ang dami mga libro ngayon, suggest way to discover the purpose of our lives. All of them could be classified as self-help. Di ba? Marami tayong mga libro nakikita ngayon na maraming mga tao ngayon, itong mga librong ito ang madalas binabasa kaysa sa salita ng Diyos. Books because they approach the subject from a self-centered viewpoint. Na kapag ang libro patungkol sa kanya at patungkol sa ikatutuwa at ikaliligaya ng sarili, ang taong yan babasahin niya. Sino sa atin dito ang mahilig magbasa ng libro? Yan. Ano yung libro na madalas mong basahin? Mga libro na gusto mo. Mga libro na sasang-ayon sa plano mo. Tama ho ba? Mga aklat na matutuwa ka, masisiyahan ka. Pero yung aklat na titirahin ka, babanatan ka, dadaling ka sa tama, hindi mo binabasa. Why? Kasi hindi na pabor sa'yo. Kahit nga pang may problema tayo eh. Humihingi tayo ng payo sa mga taong gustong sumang-ayon sa atin. Na kapag hindi sumasang-ayon sa atin, hindi natin pinagtitiwalaan. Why? Inaatake ka eh. Para po sa akin, masarap yung payo na alam mo yung taong yung papayuhan ka na kapag mali ka, sasabihin sa'yo direkta mali ka, makasarili ka. Bihira ang taong humihingi ng payo sa isang counselor na titirahin siya kung ano yung mali sa kanyang buhay. Gusto natin sinasang-ayunan lagi tayo. At kapag sinasang-ayunan tayo, gustong-gusto nating humingi ng payo sa taong yan. Hello? Pero kapag alam mo na babarahin ka, titirahin ka, hindi sasang-ayon sa gusto mo, hindi natin nalalapitan. Ganun din sa libro. Gusto natin yung mga libro na magpapasaya sa atin, magdadala sa atin to the highest dreams of our life. Sino sa atin dito ang mas matagal ang pagbabasa ng Biblia at pakikinig sa salita ng Diyos na yun ang pinakang gusto mo sa buhay mo? Minsan, konti lang, ano? To be honest with you, kung ikaw, mababaw ang pagtingin mo sa salita ng Diyos, hindi mo to binabasa, wala kang pagmamahal dito, hindi mo to tinitingnan na masusi sa buhay mo, kahit kailan mahihirapan kang lumago. Kahit kailan, hindi mo kayang tanggapin yung pinakamabibigat na problema na darating sa buhay mo. Why? Sapagkat ang Biblia, hindi ang priority ng buhay mo. Okay, those books, sabi doon, even Christians one usually offer the same predictable steps. Ito yung mga libro. To finding our life purpose. Ano yung mga libro na self-help? Consider your dreams. Nakakita na kayang kanyang libro? Wala namang masama dyan. Clarify your values. Set some goals. Figure out what you are good at. Kung ano yung maganda sa'yo, tingnan mo at pagtrabahuhan mo yung mga bagay na maganda sa'yo. Aim high. Go for it. Believe you can achieve your goal. Never give up. Are you familiar with this terminology? This recommendation leads to success. Itong lahat ito, nagdadala sa'yo sa tagumpay na gusto mong mangyari sa buhay mo. Being successful, kahit na mapagtagumpayan mong lahat, kahit ma-accomplish mo ang lahat ng goals sa buhay mo, kahit you aim high, you go for it, you believe in yourself, you achieve your goals, being successful and fulfilling your life purpose are not at all the same issue. We could reach all our personal goals, becoming raving success by the world standard, and still miss the purpose for which God created us. Marami ako nakita mga tao, tagumpay sa secular, lahat ng mga pangarap na nakamta nila, lahat ng gusto nila, nare-receive nila, lahat ng pagpapala nasa kanila, lahat ng gusto nilang abutin, lahat ng gusto nilang marating, lahat ng mga magpapasya sa kanila, nakamta na. Pero hindi pa rin maligaya, sapagkat hiwalay ang Diyos sa lahat ng ito. Nasubukan nyo na yun? Third honor ka sa school, first honor ka, ikaw ang pinakamagaling, ikaw ang pinakamahusay. Para ba yung lahat ng mga pangarap mo nangyayari sa buhay mo, pero pa nag-iisa ka na, parang may kulang pa rin? Hello, nandiyan pa ba kayo? Ikaw yung pinakamagaling sa basketball, ikaw yung pinakamagaling sa Dota, na-overcome mo ang lahat ng gusto mong ma-overcome, pero pa nag-iisa ka na, empty ka pa rin. Sapagkat hindi nakalagay sa pinakamplano ng Diyos yung lahat ng ginagawa mo. Sabi ng Biblia sa Mark 16:25, ready, begin. Sapagkat ang sinumang mag-ibig, iligtas ng kanyang buhay, ay mawawalan nito. At ang sinumang mawala ng kanyang buhay dahil sa akin, ay makakasumpong niyon. Ano ibig sabihin nito? That God must be above our goals. That God must be above our dreams. Dapat ang Diyos mas mataas sa mga pangarap natin. Dapat ang Diyos mas mataas sa mga plano na nilalagay sa sarili natin. Dapat ang Diyos mataas
sa lahat ng iniisip natin, sa lahat ng gusto nating marating sa ating buhay. Yan ang ibig sabihin ng talatang ito yan. Christ must be the preeminence of life. Na kaya mong isakripisyo ang pangarap mo kung ito maglalayo sa iyo sa Diyos. Na kaya mong iwan ang taong mahal na mahal mo na naglalayo sa iyo sa Diyos. Kaso tayo mga tao, ayaw nating i-give up, lalo na yung gustong-gusto natin. Kahit marami nagsasabi na hindi yan ang para sa iyo, ang taong ayaw makinig sa payo ng maraming nakararami, yan yung mga taong madalas mapahamak. Nakuha ko yung sabihin, wala po akong tinitira sa inyo, walang individual ako sinasabi. Ang sinasabi ko lamang, paano mo malalaman ng isang direksyon na tinatahak mo ay talagang ang Diyos na nagdadala sa iyo. Maraming sumasang-ayon sa iyo. At sa pag-ibig, kung lahat ng mga tao ayaw sa taong minamahal mo at nagpapatuloy ka pa rin dyan, ikaw na yan. Ikaw na may problema dyan. Yung sinasabi natin, yung voice ng Panginoon, ipinaparating niya sa ibang tao para paalalahanan ka. Marami mga tao nagmamatigas pa rin. Pinipilit nila yung gusto nila na marami namang tumatanggi at tumaayaw. Ang taong hindi nakikinig sa payo ng iba na alam niyang tama at galing sa Diyos, maraming kapahamakan ang pinagdadaanan. Amen? Nandiyan pa ba kayo? How do we discover the purpose you were created for? We have only two options. Ano yung ating unang options? Nireveal natin ang purpose-driven life. Number 1, speculation. Most people choose. Marami mga tao, sila ang pumipili ng gusto nila. Wala akong pakialam kahit anong dami na narinig ko, basta ang alam ko, tama to. Ang alam ko, ito ang tamang desisyon na gusto kong gawin. Maraming tao, they guess about life. Siguro, kapag ginawa ko to, maaari, subalit, gayon pa man. Okay, they speculate. At last dito, they theorize. Nakakaroon siya ng self-explanation sa isip niya. Kahit na against the word ang lahat sa akin, basta ako masaya sa desisyon ko. Paano ka magiging masaya kung maraming hindi sumasangayon sa desisyon mo? Nakukuha po yung sabihin? Paano ka magiging maligaya kung alam mo na yung maraming mga mature na Christian, pinagbabawalan kang gawin na isang bagay na hindi talaga yun ang dapat, pero nagpupumilit ka pa rin. Self-centered. When people say, I've always thought life is, they mean, this is the best guess I can come up with. Ang tawag dyan ay speculation. Nasubukan nyo na mag-speculate sa buhay? Nanguhula? Siguro, ito, ganito, ganon. That is speculation. Pangalawa is revelation. Ano ibig sabihin ng revelation? Ready? Go. We can turn to God what God has revealed about life in His Word. The easiest way to discover the purpose of an invention is to ask the creator of it. To discover our life purpose in life, we must turn to God's Word. So, ang isang tao na naghahanap ng fulfillment sa buhay that will brings glory to Him, pumupunta sa Diyos. At binubuksan niya ang kanyang buhay sa salita ng Diyos. Sa salita ng Panginoon. Ang pinakamadali na paraan para malaman mo ang layunin ng buhay mo. Siyempre, pupunta ka doon sa gumawa ng buhay mo. Naalala ko sa Bible School ng araw, sabi sa amin ni Pastor Adon Mayo, kung ikaw magpapastor ka at maglilingkod ka sa Diyos, students, ang sabi niya, mamahalin lamang nyo at iibigin lamang nyo yung tao, yung babae o yung lalaki na malalim ang pag-ibig sa Diyos. Sapagkat yun lamang ang tanging magdadala sa iyo sa tamang paglilingkod at sa tagumpay na paglilingkod. Di ba? Lagi na sinasabi, behind the success of a man, there is a woman. And behind the failure of a man, there is also a woman. Kaya mga kabataan, maging sensitibo kayo sa pagpili ng taong mamahalin nyo at makakasama nyo habang buhay. Amen? Huwag kayong mag-aasawa o magmamahal ng isang tao na hindi desidido na kayo. Kasi nakakalungkot isipin, niloloko na, may mga tao, baliw pa rin doon sa taong mahal niya. Ang tawag dyan, dakilang tanga. At ang tanga, kahit kailan, hindi matututo. Nakuha niyo sabihin? Niloko ka na. Pinalangya ka na. Pinaglalaro ng pag-ibig mo. Nandiyan ka pa rin. Ang tawag sa'yo, tanga. At kahit kailan, ang tanga, hindi natututo. Sabi mo sa katabi mo, tanga ka ba? At maraming mga kabataan, ang kabataan nakakatuwiran pa. Hindi mo siya kilala. Kilala ko siya. Hindi, kilala ko eh. Sa ugali lang niya, kilala ko na eh. Huwag kang tanga.
Ang word natin dyan, pero sa mga taong tatanga-tanga, may pag-asa pa. Ano ka ba? Tanga o tatanga-tanga? Yung tatanga-tanga, posibleng hindi niya alam, nung malaman niya, umaalis. Yung tanga, alam niya na, nandiyan pa. Sabi mo sa tabi mo, yung mukha mo mukhang tanga. So, pupunta ka sa liwanag ng salita ng Diyos. Mamahalin mo ang taong maglalapit sa iyo sa Diyos at inilalapit mo din siya sa Diyos. Pareho yan ang pag-ibig. Ano yan? Pareho kayong naglalapit. Ang iyong relasyon, papalapit sa Diyos. Amen? Isa sa mga hinahangaan kong couples dito, si kapatid na Benji at sa kapatid ni Christine. Madalas kong niluloko si Benji, na si Benji under. Hindi ko sinasabing under. Meron siyang underwear, pero hindi siya under desaya. Di ba? Yun ang sinasabi natin. Si Christine, matapang lang yan. Kasi sa Supreme Court nagtatrabaho yan or sa Supreme Court or fiscal. Pero pagdating sa pagpapakumbaba, yan yung mag-asawa, napapansin mo, tinan nyo, yung mag-asawang pareho ang tingin, sa isang direksyon lang titinaan ang Diyos, ang saya-saya. Nakukuha niyo po sabihin? Ang aking may bahay, nung una kong minahal, parang, Lord, talaga bang magmamahal talaga sa inyo to? Kaya madilim ang kanyang pinagdaanan. Yung mga taong madilim ang pinagdaanan na nagtino, dire-diretso. Nung tinanggap ko siya at tinanggap niya ako, matino na siya. Okay? Kung magmamahal ka, siguro dahil mo matino. Kung nagtitino-tinuan lang at pinilit mo pa rin dyan, tanga ka talaga. Wala akong tinitira, pero kung may tinatamaan, kayo na nga lang yun. Ayan. Kung may tinatamaan, kayo na nga yun. Bahala kayo, tigas ng mukha mo eh. Kailangan tirahin ka pa para matuto ka. Ayan si Pastor. Okay. Ephesians 1:11. I close in this. Basahin natin. Ready, go. All things are done according to God's plan and decision. And God chose us to be His own people in union with Christ because of His own purpose, based on what He had decided from the very beginning. Ang sabi sa Biblia, lahat daw ng bagay ay nangyayari sang-ayon sa plano at desisyon ng Diyos. Alam niyo, kaibigan kapatid, kung hahayaan lang yung ang Diyos ang magpaplano sa inyo at magdidesisyon sa inyo, hindi ka magkakamali, hindi ka maliligaw, hindi ka maluloko, hindi ka maliliko. Kasi hinayaan mo siya eh. Pero sa oras na yung plano niya at desisyon niya sa buhay mo, binabaliwala mo at pinipilit mo pa rin sarili mo, hindi mo kailan makikita kung ano yung gusto ng Diyos na gawin sa buhay mo. And sabi na, and God chose us to be His own people. Pinili ng Diyos na ikaw gawin kanyang tao sa pamamagitan ng pagkikipagkaisa mo kay Kristo Jesus. Based on what He had decided from the very beginning. Nakabase sa desisyon na ginusto niya mula pa ng pasimula. Ibig sabihin, before the foundations of the world, everything is set. Inihanda na ng Diyos, ikaw magiging object and subject ka ng kanyang pagmamahal that will brings glory to Him. So, this verse give us 3 insights. Number 1, ready, go. We discover our identity and purpose through a relationship with Jesus Christ. Amen? Matatagpuan lang natin yung identity ng buhay at yung layunin natin ng ating buhay kung tayo merong isang personal na relasyon sa Panginoon. Ibig sabihin, ang buhay is all about relationship with Jesus Christ. Paano ka makakaroon ng relasyon? Sa pagtanggap at pagkilala mo sa Kanya bilang iyong sariling Panginoon tagapagligtas. Na kapag siya sinampalatayanan mo, you have a right relationship with Him. Pangalawa, God was thinking of you before you ever thought about Him. Ikaw, inisip na ng Diyos bago mo pa lang siya isipin. Hello? Minahal mo siya dahil una kanyang minahal. Hinanap mo siya sapagkat nahanap ka na niya. Amen? Nagpapabago ka sa Kanya sapagkat una Kanya nang binago. Ibig sabihin, siya ang unang first mover ng buhay mo. Siya ang laging unang gumagawa sa buhay mo. Tumutugon ka lang sa Kanya. Lord, baguhin mo ako. Sabi ng Diyos, noon pa man, babaguhin na kita. Lord, bigyan mo ako ng pagmamahal. Noon pa man, ilalagay ko na sa iyo yan. Cooperate with Him. And number 3, the purpose of our life was designed by God perfectly for eternity. Ang ating buhay, disenyo ng Diyos na makasama natin siya at makasama Kanya magpakailanman sa kabilang buhay. Because life on earth is temporary. Naniniwala ba kayo na anumang oras ngayon pwede kang mamatay?
Wala nakakatiyak ng buhay. Wala nakakatiyak kung kailan ka mamatay. Basta sabi ng Biblia, lagi kang maghahanda. Lagi mong alalahanin na ang buhay mo designed for eternity. This world is not your home. We are just passing through. Na sa bawat araw ng buhay natin, naglalakbay lang tayo dito patungo sa totoo natin destinasyon sa kabilang buhay. Kana habang nabubuhay ka, ipaayos mo na ang buhay mo at yung lahat ng desisyon mo, dapat siya ang nasusunod. Huwag kang magmamalaki sa mga maling desisyon. Di ba yung tao nagmamalaki sa mga maling desisyon, katawa-tawa at pinagtatawanan? Nakukuha nyo? Katawa-tawa ka. Ano? The purpose of our life was designed by God perfectly for eternity. And last, questions to ponder ngayong gabing ito. Without God, life makes no sense. Right or wrong? Right. Kung wala ang Diyos, walang sense ang buhay mo. Questions to ponder. In spite of all the advertising around me, how can I remind myself that life is really about living for God? Di ba ang daming advertisement ngayon sa mundo? Ano advertisement sa mundong ito? Dream big, achieve this. Maraming entertainment ang mundo na ninanakaw ng mundo yung ating puso't isipan papalayo sa Diyos. Sa kabila ng lahat na nangyayari ito sa mundo, sa kabila ng maraming tukso, maraming entertainment ang mundo, paano mo i-remind ang sarili mo na ang buhay ay para lang sa Kanya at sa Kanya lang?